Usap-usapan ngayon ang Pax Silica, lalo na at nabanggit ito sa nakaraang SONA ng Pangulo. Ano nga ba ang Pax Silica at ano ang mabuti at masamang epekto nito sa ating bansa? Ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na layong magtatag ng ligtas at matatag na supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence, AI, at critical minerals. Sa Pilipinas, ito ay nakatakdang itayo bilang isang malaking hub sa Kapas, Tarlac, na inaasahang magdadala ng bilyong dolyar na pamumuhunan at libo-libong trabaho. Pinangungunahan ng US Department of State noong Disyembre 2025 kasama ang mahigit 20 bansa kabilang ang Pilipinas, Japan, EU at iba pa na siguraduhin ang supply chain ng semiconductors, AI infrastructure at critical minerals tulad ng nickel at rare earths. Motto, Securing the Silicon Supply Chain. Sa Kapas, Tarlac ito pinagplaplanuhang itayo na may 1,600 na halos hektarya sa New Clark City ang nakalaan para sa proyekto. Tinatayang $70 bilyon ang papasok at hanggang 190,000 direct jobs at halos 800,000 construction jobs na magbibigay daan para sa lokal na pagproseso ng nickel at iba pang minerals, imbes na i-export bilang raw ore. Economic growth, malaking pamumuhunan, trabaho at teknolohiyang dadalhin sa bansa. Technology transfer, posibilidad ng pag-angat ng Pilipinas mula sa exporter tungo sa processor at manufacturer ng high-value tech.ai and semiconductor hub, magiging sentro ng produksyon ng chips para sa AI at robotics. Ngunit inaasahang magkakaroon ito ng negatibong environmental impact na posibleng mataas na konsumo ng lupa, tubig at enerhiya, indigenous displacement. May pangamba na mahigit 1,000 katutubo sa Sapang Kawayan ang maapektuhan, transparency concerns, kakulangan ng konsultasyon sa LGU at komunidad, geopolitical angle, itinuturing na hakbang upang bawasan ang dependency sa China sa larangan ng semiconductors at AI. Ang Pax Silica ay isang makabagong pandaigdigang proyekto na maaaring magdala ng malaking oportunidad sa Pilipinas sa larangan ng teknolohiya at ekonomiya. Gayunpaman, may malalaking hamon sa kapaligiran, transparency at posibleng displacement ng mga lokal na komunidad. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa tamang pamamahala, patas na kasunduan at tunay na benepisyo para sa mga Pilipino. Karagdagan, sanay mapag-aralan itong mabuti ng mga matataa na opisyal ng gobyerno kung ito nga ba'y mas malaking positibo na impact sa ating bansa at para na rin sa susunod na henerasyon ng ating lahi. Ikaw, pabor ka ba sa proyektong ito? Like and follow. Tabitin yung like page.